Saturday morning. Saan tayo punta? No oras pa lang. Time check. Magta 10 AM pa lang. Walks. Iba ang panlabas, iba ang panloob. Tadaan! Tadaan! Ngingin lang yung mukha ko. Good morning mga kabayan. Ayan, ganyan mukha ko kasi nalagyan ko ng sunscreen at ng gamot. Yung talukap ko hindi ko nalagyan. Kasi pag pumapasok yung sunscreen sa mata ko, mahapde. And tignan nyo naman, tignan nyo, puriin nyo. Oh, magaling na yung mukha ko. Unti na lang yung discoloration dito. Di na ako sunog. Oh, pack, glass, skin. Mamaya papatasan yung mga ginagamit ko. Pero may ano rin dun may prescribed. Ganda lang mukha ko, no? And, nakagayak tayo ngayon dahil may pupuntahan tayo. Pero ngayon pumunta muna tayo kay Aster. Takot sa tao eh. Umiiwas. Baliw ang putik. Ganyan niya ako kapag salitaan. Ayan, umulan nga. Actually, sabi namin, paano kami tutuloy umulan? Eh kaso, hindi naman umuulan. Like, tapos na yung ulan. Gets nyo ba? So, sabi ko sa kanya, let's go. Diba? Tsaka for sure, na-miss na mga kabayan itong mga ganitong vlogs. Itong gagawin nating vlog for today's video. Ay, nakalimutan ko yung pito ko. Yan na si Aster Boy. Hindi ulan yan. Medyo malamig-lamig ngayon. Ilan nga? 6 degrees? 4. Kaya nakaganto tayo. Feels like -3. So, ayun. Sakay muna tayo. So, ayun mga kabayan. 13 minutes going to our destination. Si kabayan ay nagpa-pray na. And magpa-pray muna ako. So, ayun mga kabayan. Ayun ako sinasabi ko, pumasok yung sunscreen sa mata kong hapdi. Pero ayun yung update ng mukha ko. Unti na lang. Ayun, may mga unting discoloration na lang. Pero better naman siya kasi nung last time na nag-vlog ako. Ay, hindi rin talaga makapag-vlog. So, effective naman yung mga pinrescribe sa akin. Although, medyo mahal lang talaga yung cream. Which is La Roche-Posay nga kasi. So, umabot na $58 yung isa. Pero sobrang effective naman. Tapos yung sunscreen ko, hindi lang din siya maganda kasi may mga white cast. Pero okay lang, sinatsaga ako. Hindi rin ako nagme-makeup pa for a week na ngayon. Or for 2 weeks. Ang gamit ko is yung Eucerin na may hyaluronic acid din. Ganyan. So, ayan si kabayan. And alam namin na na-miss niyo yung mga ganito naming vlogs. So, kagabi, naghanap ako ng pinakamalapit na park and pupuntahan natin kasi it's almost springtime naman na, or springtime na kasi March 21st na ngayon. So, yun nga lang, magsusnow daw bukas. And pupunta muna tayo doon, drive muna tayo doon, tapos ipapakita namin sa inyo kung anong meron. Tara at mag-nature trip para makapaglakad-lakad din ako. At kailangan ko nang mag-warm up ng aking mga buto-buto, lalo na padating ng aking family at malalang lakaran yan. So for now, parang chinchanso muna yung mukha ako. Charay. So let's go. Ayan, umaambon-ambon pa. Pero parang hindi naman na. Parang hindi lang nagwa-wiper si kabayan. Parang hindi naman na. Hindi ka nagwa-wiper eh. I-wiper mo para malaman mo. Hindi ko nakita. O, ayan. Malalaman natin. Ay, umaambon na. Umaambon ng very, very light. Sana tumigil pagdating natin dun. Yan na mga kabayan. 7 minutes na lang. And, dapat magpa-practice si Bianca mag-highway ngayon eh. Ewan ko kung kakayanin ng ganito o may mapupuntahan kami mamaya. Pero check na lang natin. Kahit yung one exit, from one exit to another lang, para lang din
unti-unti. Kasi sabi nga namin, feeling naman namin, kaya niya naman. Wala lang talagang opportunity mag-highway kasi yung work niya, hindi rin naman kailangan i-highway. So, ayun. Para mas malayo ang ating marating. So, ayun ang ating weather forecast for today. So, ayun si Kabayan. I-voice over ko na lang. Ganito kami sa Canada. Ang buhay sa Canada. Ang buhay sa Canada ay napakahirap. So, dito lang pala ang park. And, ayan, i-check natin. Sa may dulo nito yun eh. At least may mga park na di siya super lapit sa amin, pero pwede na din. Dati ang tambayan namin lagi, ano eh, Meadowville at saka Streetville ba tawag dyan? Street ano? Oh, Streetsville. Streetsville. Oh. Ha? Streetsville. Yan. Dito tayo sa Eramosa Karst. Christine Eramosa. Chareng. Bukas yan. Ay, hindi yun may ano. Kailangan ng ano. Okay lang. Tingnan mo, hindi niya rin alam gagawin niya. Pero ayun, may tao nga nagpa-park eh. Kuha ka lang ng ticket. Shoot may bayad pa pala parking dito. Sa Mississauga, libre lang eh. Check natin. Ayan, i-zoom in natin sa phone kung makikita ang parking. $8. $8. Charing. Malab. Hindi, saan yan? Sa entrance fee, hindi naman tayo papasok eh. Ayun na, nagbayad na. $8.50 nga. Pero pwede na to. Kasi, dalawa naman na kami. Kumaga para sa parking lang to. Okay na rin to. Madalang lang din naman kami mag-park. Pero yun nga, sa Mississauga walang bayad. Or baka naninibago lang kami kasi first time namin na may bayad na. Kasi even yun sa sa Square One wala namang bayad. Pero ayan, mag-park na tayo. Eramosa Karst Conservation. Nakalimutan ko yung pito ko. Sabi ko magdadala ako ng pito para pag may wild animals, pipito ako. So, ayan, tingnan natin ang map. Ang laki pala nito. Lamig. May amphitheater, tapos may trail, may cave and window. Yan. Hikers, dog walkers. Lakad lang naman kami. Lamig. So, ayan mga kabayan. Malamig lang. Ang hangin kasi. Parang may bagyo. Yan. And, di namin alam paano, pero susundan na lang namin. At, masarap pala mag-bike dito eh. Ewan lang kung pwede. Yan, sundan lang natin tong trail. Ano? Sino may sabi? Ako. 40 minutes? Oo. 40 minutes! So yan mga kabayan, tamang lakad na lang muna tayo. Dito lang tayo sa matigas. Ito na po siya. Hindi niya na po Hi kaya. Danny! Hi Charles! At ko yung gift niyo. Edi mo. Lamig lang. Dito tayo. Ayan, pakita mo. Ayan o, so yan. Saan tayo? Yan, doon tayo sa dito sa ganito, sa asfalto tayo. Saan tayo? Asfalto. Lamig. Lamig. Ayan nyo, may mga ganyan pa. Kaso tuyo pa nga ngayon. Ayun o. Yung parang ayaw kang tawag dyan. Batis. Tuyo pa ngayon kasi nga kakawinter. Spring pa lang. So, hindi ko na na-track yung time. Pero sabihin na natin, nag-start tayo ng mga 10:50. Yan, check natin ano oras na matapos dito. So, ayan. May isa na tayong na reach. Dog Strangling Vine. Hindi ko na mabasa. Kakaiba na yung salita. And, ayan. Karst Feature Trails. Pero, pwede naman tayo dumiretso. Highland Road West. Parking lot. Hindi ko. Parang buwan gusto ko sa parking lot na lang. Yan, tignan natin saan tayo abutin. Ayan si kabayan. Takbo ka, takbo ka. Takbo ka unti.
Unti lang. Bili, may gagawin ako. Bilis na. Yung gumaganon yung kamay, oh. Suspect! Suspect. Buglutin. Nakakabwisit na. Ikaw naman. Hindi yun suspect. Totoo yun. Ay, ako na tumatakbo. Ayan. Lakad tayo sa kawalan. Sana lang walang hype dito at nakalimutan ko yung pito ko. So, ayan. Ibang klaseng adventures talaga to. Sinecheck ko sa map. Ay, nang kasama ko. Masarap naman maglakad. Malamig lang talaga sa kamay. Yeah, mafag-fag na. Madumi lang ang camera ko. Ayan. May road na doon sa dulo. Ayun o, yung dulo na yun. May road na. May dumadaan na car. So, ayun o. May dumadaan na sasakyan. Ayun, nandun kami. Sabi sa'yo eh. Nandun tayo sa Highland Road West eh. Dito kami oh. Hindi kami nakasunod sa trail. Pero hindi, sunod na lang tayo sa trail. Ayun o. Yan, lakad na kami pabalik. Pero, try natin sundan yung trail. Yan, sulitin natin yung $8. Okay lang, kasi $8 parking lang naman. So, kahit ilan kayo, pag madami kayo, masulit. Ayan, kung lakad-lakad lang ang trip nyo, sabahin nyo na lang kayo. Okay na dito, $8 pa. So, ayan mga kabayan, kailangan ko lang talaga ma-practice yung mga paa-paa ko. At mga buto-buto ko. Sila papa, nagpa-practice na para sa marathon. Kaso si Bianca kasi, si Papa tsaka si Via lang kasali. Si Denise hindi pwede, masakit tuhod. Ako, ayoko lang. Tapos si Bianca, gusto sana niya kaso may pasok siya ng hapon. So, hindi siya makakatakbo. Kagaya yun nung RBC run nila. So, ang kasama sila Harry, ganyan, sila Tito, sila CJ. Pero, ayun. Nagpa-practice na, hindi naman nagpa-practice, nag-warm up na ako ng lakad-lakad kasi nga, for sure, pagdating nila, matinding lakaran talaga dahil nga igagala ko sila. Ha? Nakakapagod. Sabihan ko. Lab. Ay, ganda. Ayan, yan ang susundan natin. Ito tayo. Sana hindi maputik. Saka sana walang hayop dyan. I mean, baka meron. Pero, takot kasi talaga ako sa mga ganun eh. Hindi, tsaka may ibang tao naman. Yan, may ibang tao. Yung dito, may part na maputik. Yan. Pwede siguro mag-bike dito, no? Yan, dito daan. Kakrocs lang ako, sabihan ka naka-shoes. Ayoko kasi madumihan mga shoes ko. And, ayan na. May magandang part na. Ganda dito, Bio. So, ayan. Mukhang packet to, ah. Shit. So, may sudden realization si Bianca na baka yung mga matatagal dito, alam na yung mga ganun. Pero kasi kami nga, first time naman din namin na may park, tapos may bayad. Ay, di ko lang sure. Baka lang, baka. Yung iba, ginagawa is nagpa-park sa labas. Tapos, parang pumapasok na lang, no? Kasi, baka. Hindi pwede. Hindi. Kasi, parang ang ano lang naman is para sa cars eh. Yung parang fee. Nakalagay ba yun? So, para sa hindi. Hindi sana per head. Ay, nakakabiyang pa. Matulog si Puko. Lamig eh. Wala, namimink-mink na pala ako. Wow. Latina. Sobrang Latina. Lamig. Lalabas na daw si, si Jacob. Saka si, ha? Pag nag-walk, mag-suit ka ng sapatos. Yoko. Si Jacob tsaka si Bella. Ayun, si Belat na muna. Belat. Tignan nyo. Ewan ko halata. Namumula na yung tenga ko. Pati yung mga pisngi ko. Ay. Pero okay lang. Hindi naman kasi super cold kagaya doon sa winter. Pero kaya na siya. Ayun na, nakikita ko na may poste na uli. Ayun na, may poste na ulit. Malayo pa pala kami. Sa 18 pa lang kami. So yan pa, paikot pa. Oh, pag ganyan pa.
Sige. Kaso wala nang pinaka-shortcut dito. Ito na yung pinaka-shortcut. Tapos amphitheater. Gusto mo ba shortcut dito? Pwede. Paano ba? Saan ba? Iwan ko. Baka dun sa diretso. Check natin. Shortcut na kami. Papagod na ako. 11 na rin eh. So, 18. Sana tama itong dinadaanan namin tong 430 meters na shortcut. Tapos amphitheater na yung yung shortcut. Shortcut. Hindi, ayun. Para mabilis na din sa 11 na. Ipasok pa to ng 4. Lo, nakakatakot naman yun. Oh, mag-i-slide daw si Kabayan. Nakakatakot eh. Tapos nakakabwisit pa tong kasama ko. Nanggugulat eh. Ano ba? Dire-diretso lang yan. Ayan mga kabayan. Hindi ko alam kung tama pa ba to. Sana tama pa to. Pero pawis na ang kilikili ko. So okay na ako. Goods na ako. It's a good sign. Pinagpawisan na ako. Kasi sabi ko kay Bianca, kailangan kong kumanto uli yung mukha ko. Ayan o. Ngayon kasi bilog eh. Kain kasi ako ng kain eh. Tsaka nasa bahay lang ako. Tulog lang ang tulog. So, lakad na muna tayo. Lamig eh. Okay lang yan. Yun na. Nakakarinig na tayo ng mga sasakyan. Kapatingin nga na mukha mo. Namumula rin ba? Ay, pangit pa din. Hindi na namumula. Tingin nga namumula yung ilong mo. Tsaka tenga niya namumula. Yan na. Nakita ko na yung dilaw na poste. Finally. Sobrang hangin. Ay, kagaya yung kay Taylor Swift oh. Nadaan. Parang kay Taylor Swift. Dito ganito yun. Yun sa sa ano nga yun? Kalimutan ko. Basta yung yung merong Exile na album. Yung album niya merong Exile. Kalimutan ko na. Yan. Ayun na. Nakita na akong going to parking lot. Ay, finally. Ayan o, parking lot. Ayan, galing na tayo sa number 3. Doon na tayo lumabas. So, malapit na yun pa parking. And, ang maganda lang dito, ganyan yung daan. Medyo basa. So, hindi napapasukan ng buhangin yung Crocs ko. Kasi nung parang summer yata yun, lagi rin ako naka-Crocs. Sulit naman yung $60 ni Bianca. Lagi ko ginagamit yung Crocs ko. Diba, love? Crocs. I'm a Crocs girly. Ayan, may tulay uli. Ang ganda ng upuan, love, oh. Ay, ganyan ho ba ang partner? Iniiwan yung partner. Ako ba hindi? Ayan, lumulutang kami dito. Baka kapag may tubig yan. Yan, puro dahon lang eh. Ang lungkot. Ay, pwede ako sumigaw dito. Charing. Ayun, yung album ni Taylor Swift na Folklore. Ganito yun. Nasa isip ko na kanina, kaso baka mali yung masabi ko. Alam nyo yun, may ganun kayo na isa-search nyo muna bago nyo sabihin kahit nasa isip nyo na. Kasi hindi kaya ng pride nyo mabalik. Sinisipon na kami. Lagi sinisipon ka, tapos hindi mo maramdaman na sinisipon ka. Tulo ng sipon. Malapit na tayo sa katotohanan. Sana. Diba? Bakit na ulo kami? Masusakit pag walang ulo. Pabunot mo na. So, ayun na yung poste nung number 2. Tapos dito na. Magsushortcut na kami dito. Yan. Ilang meters na lang? 315. O, diba? At least sa ganito, nakakapag-exercise kami. Natatagtag kahit pa paano ang mga syuba-syuba. Sabi nga namin, di nyo pa masyado ma-appreciate ngayon. Pero feeling namin, maganda to sa spring. Daming may police. Ay, spring. Oh, tama, maganda sa spring. Pero mas maganda sa fall. Lusot. Lusot. Kasi, ang tag dito, yun nga, feeling ko red na red yung mga dahon. Ngayon kasi kaka-winter lang eh. So, alam nyo ba, may share ako sa inyo. Kasi napanood ko lang sa TikTok about kay Laura Secord. Ganun yung mga hilig ko, yung mga history stuff. Pero hindi ako
Like yung halimbawa sabi mo, oh, gusto mo yan, puntahan mo to, ganyan. Hindi ako ganun, parang depende sa mood. Parang pag gusto siya i-absorb ng utak ko, doon lang ako intindi. Charing. Teka lang. Bago tayo dumaldal, asawa na tayo. Salamat sa shortcut. So, ayun nga. Yung kasi yung Laura Sigurd na yun, nakikita ko lang siya as ice cream. Oy, may squirrel. Ice cream, ganyan, chocolate na store. Yun pala, nung 1812. Wow, Kuya Kim yarn. Pero hindi, share ko lang din na parang meron siyang sa history. Wala lang, na-amaze lang ako kasi yung mga simpleng ganun pala. Parang sa Pinas, yung mga Rizal Park, ganyan. May mga connect din pala. Eh dito kasi, parang nakikita ko siya sa bilihan ng chocolate tsaka ice cream. Para siyang heroine, babae. Dito kasi nag-walk siya ng 32 kilometers. Para i-warn yung mga British forces na a-attack yung mga American forces. Kaya nyo, naman ka din. Ikaw na lang. Ba, hindi ko pa nangarap maging bayani. Yung ganito pa nga lang, di na kaya mukha na akong siopaw. Oh. Lamig. So, tignan natin saan tayo mapapadpad. Ayun na, niyaya ako mag-highway. Hindi daw ngayong weather. Hindi daw gantong weather. Wala namang weather. Ano weather? Oh, Monday mo mukha mo may trabaho. Monday. Mag-isa ka. Scammer, ang ultimate scammer. Tsaka, mahirap sa Monday kasi magsusnow bukas. Lamig. Yun na, nasa parking na tayo finally. Time check, 11:30. Not bad. Halos isang oras. Halos mga siguro. Halos isang oras lang din. Mga 40 minutes siguro. Not bad na. Sa 40 minutes na walk. Tapos nakakatagtag na siya. Oh, ayan, trivia. Ano ibig sabihin ng karst? Kasi Eramosa karst. So, ganyan pala itsura ng karst. Yan, may parang escarpment na ganun pababa. Tapos mga spring. Tapos may mga cave. Yan, tapos may mga waterfall. Yan. Lamig. Yaster po yun. Tayo ay pumasok na. So, dito na tayo kay Aster. And, daan muna kami ng Walmart. Kasi, kagabi, niluto ko na yung giniling. Kasi nga parang tumatagal na dun sa amin. So, nagluto ako ng carbonara na giniling lang ang laman. Walang kahit na milk lang, tapos giniling. So, ayan. Automatic naman siya nagbubukas. Hindi nyo nakita. Pero yung barrier. So, let's go to Walmart. Malapit lang naman yata dito. So, ayan. Dito tayo sa looban. And sila Christine ngayon. Nga pala, kung tatanungin nyo. Kasi for sure hanapin nyo si Christine. Dahil lagi nga namin siya kasama. And hindi namin siya kasama this weekend. Meron silang appointment na hindi ako sumama. Kasi, yan nga, gumala kami ni Kabayan. Ang original plan talaga is mag-highway siya kasi nung umulan. Tsaka kagabi naisip ko mag-park kami ng morning. So, ayan. Ganda ng mga bahay dito. Ito yung mga lugar ng mga sumakses talaga sa life. Ganda Sininya. Ang gaganda kasi iba yung tsura ng mga bahay dito. Hindi, parang modern siya. Alam mo yun? Para makikita mo si Jesus eh. Sininya. Ito kasi si Joy. Diba? Pag nagsasalita yun, diba? Diba, love? Joy, is that you? Tuwan-tuwa kami daw kay Nina tsaka kay Joy. Happy feel namin. Ang gagaling magsalita eh. Ayan o, ang gaganda ng mga bahay. I-appreciate nyo na. Kagaya dun sa McFarren dati, yung mga bahay na pinapakita ko sa inyo. Sa Mississauga. Yung mga bahay din na mayayaman na parang tatlo. Ay, ang ganda ng pinto niya. Ayan o. Yeah, mo sasakses din tayo sa life. Pero magkatulad mo kay Nina. Makikita mo na si Jesus. Ayan o, tignan nyo. Ang ganda o. Di pala bahay yun o. School pala. Charing. Alam nyo ba dati, parang pangarap ko lang yung ganyan kasi feeling ko nasa Amerika. Ayan o.
Pag ganyan yung apartment, feeling ko nasa America ka na. Sa mga North America. Pero maingay pala si ganyan kasi tabi ng daan. A few moments later. Update mga kabayan. Sa Walmart na kami. May lamig dito. Oo, mas malamig dun kasi mas maraming puno. Kahit kalbo. So, bumili kayo ng pasta. Naka-sale sila ngayon. $1 lang. Check natin yung expiry date. Kasi bala kong mag-spaghetti din pag andito sila taba. So, naka-sale yung parang margarine nila. $1.97. Pero parang masulit yung malaki. Check natin. So, ayan. Mas mura yung dalawang ganito. Kasi kinumpute namin, $4.27, 854 grams. Tapos parang $3 something lang. Kasi ito 850 grams. Tapos nasa $5 seta. So, ayan. Kumuha na kami ng batsa. So, ayan na ang aming mga pinamili. Mga butter. Kasi nga mura. $1.87 lang. Kasi ito iba. So, ayun mga kabayan. Hindi na kami nakapag-update kanina. Yun si kabayan. And bumili lang kami ng butter. And yung mga pasta nga kasi naka-sale. Puro $1 lang lahat. Yung mga butter, $1. Yung mga pasta, $1. 1.87 ganun. So, bumili na kami. And matagal pa naman yung mga expiry. And ayun nga. Ngayon pa uwi na muna tayo. Kasi nga ako ng carbonara sauce kagabi. Alam niyo, simpleng carbonara lang. Walang kahit na ano. Walang mushroom, walang bacon, walang giniling lang at saka milk. Pero pwede na yun. Masarap naman siya. Diba? Maalat lang yun. Naalatan ko lang yung pasta kagabi. Nadamihan ko nung asin. Yung pinakuluan ko. So kaya bumili kami ng pasta ngayon. So ayun. Uwi na muna tayo. And dapat magtitims kami. Pero naisip namin wag na, sa bahay na lang ako magkakape. Let's go home. And i-update ko na lang kayo. Also, ayun pala itsura ng mukha ko nung nag-wear off na yung mga white cast ng mga cream and sunscreen. Ayan. Ganyan siya. Yung sa noo medyo okay na. Pero yung dito, ayan, may unti pa tayong pinapagaling sa area na to. Yan yung nasunog eh. Kasi wala naman akong ganyan before. Yan. And 1 week lang ako magsa-steroids, yung topical steroids. Next week iba na yung cream na gagamitin ko, which is yung mahal. So, sana tuloy-tuloy ang at least hindi ko na kailangan mag-rejuve. So, ayan, tayo ay andito na sa condo. Papark na muna natin si Aster. And ilang degrees pa ngayon? 3 degrees. So, malamig-lamig pa din. Ayan. And dito try ko i-edit tong vlog na to para may upload din agad. Kasi wala na rin naman tayong ganap mamayang hapon. Diba? Kasi papasok na to sa work ng 3 PM. Alis na siya. 4 PM ang kanyang work. Lakad na tayo pa. Pasok. Ay, pahaba lang yung condo. Yan, isang mahabang gano'n. Hindi ka bayan. And may natanggap tayo sa mail. Galing to kala Danica. Sorry. Dani. Tawag kasi ni Papa kay Danica. So, ayan. Buksan natin. Pasok man tayo sa bahay. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo na carbonara sauce. Giniling lang. Tas milk. Tas cheese. Tas garlic. Ayun na yun. So, ito yung galing kila Char, Dani, Tito, tsaka Tita Neri. Ayan, buksan natin. Parang yata to? Mascot. Si Saint Therese pa yung yun. Teka, ganito natin. Pakita natin sa inyo. Sana hindi ko masira to. Tanggalin ko muna. Tas, i-update ko na lang kayo. Mahirap pag isang kamay lang eh. So, ayan. Natanggal ko na ang sticker ni Saint Therese. To para sa lola ko. Hiningi nila yung full name ni lola ko. So, i-open natin para ma-send ko rin sa aming family. Sa aming group. Natutuwa si Papa. At ang mga tita ko for sure. Lalo na ang mga tita ko. So, wait lang. Hirap. So, ayan. Natanggal na natin. Ang ganda. Parang memorial card. So, ayan. Memorial mass enrollment. Yan, ang ganda. Bango rin yung paper. Naamoy ko rin. Ayan yung name ng lola ko. Saint Therese. Ipapauwi ko to sa papa ko para mailagay dun sa
May bigay dun sa tita ko sa Tarlac. Tapos may ilagay dun sa parang altar. Ang bango nung paper. Ayan, St. Therese. So, ayan, nakalagay yung name ni lola ko nga. Tapos nakalagay yung name nila, Char, Danny, Tito Mike, tsaka Tita Nelly. Thank you po sa inyo. Send natin to sa Pinas. Papasabayan natin pag umuwi si Papa. Ayan. Tayo ay gagawa ng coffee. Ayan. Ito, nilalagyan ko lagi ng onting mga ganito. Either yung caramel or ito. Ito, kakatry ko lang na ito. And it tastes good naman. Tapos nilagyan ko na rin noon. Tapos onti nito. Tapos, nagpapakulo si Bianca ng pasta. Ayan. Ito talaga gusto ko. Paubos na naman nga eh. Last, na lang, 8 to binili ko. Ngayon, ilan na lang. Last one na lang yun nandoon. Ayun, last one. Heist. So, as in, onti lang nito yung nilalagay ko. As in, super onti lang. Hindi naman super onti, pero like, good amount lang siya. Siguro mga isang ganito or half lang nito yung nilalagay ko nito. Yung Starbucks para lang maka-adjust sa lasa. And ayan, since meron nga tayong kaartehang taglay, magsustro tayo. Okay, taste. Napakita pa, inusugo kasi. Sarap. Parang kang sumakses. Step by the step. Makain na yun, Si kabayan naman titikim ng kape. O, tikman mo. Diba? Sumakses din siya. So, ang goal natin mga kabayan, para informed kayo, magto 2 days straight na akong nagpapapawis. Hindi man siya isang oras. 20 minutes, 30 minutes, okay na. So, ang goal ko kasi is Sigma boy. Charing. Matanggal yung ganito. Kasi dati, malaki naman talaga ako. Pero kahit paano, may guhit na gano'n yung mukha ko. Ngayon, wala na. Kasi nga, kain ako ng kain. Pero nagbabawas na rin naman ako. Or kahit hindi man, tinatry kong magpapawis kahit papano. So, ayun mga kabayan. Ipapakita ko sa inyo ang aking sinasabi na giniling. At, ba't nag-itim? Baka nasunog yung ilalim. So, ayun. Giniling at saka, all purpose at saka ibap lang. Masarap naman, sabi ni Bianca na. Maalat. Maalat lang talaga kami ng pasta. Ayun. A few moments later. What's up mga kabayan? Ayan, 4 PM na, 4:09 PM. Hindi na ako nakapag-update. Kasi nakaidlip ako sa sofa and si Bianca pumasok na. Kasi nga 4 PM yung pasok niya. And andito ako sa washroom kasi naglagay ako ng sunscreen kasi bala ko nilalakad sa labas nga. Actually gusto ko gumala ka. So, yun nga, ayoko mag-drive naman. Ayoko pa mag-drive. Pero last time nag-drive na ako. Nung nag-Niagara kami. Di lang ako nakapag-vlog last time. Kasi nga, ayun nga, nagbabalat yung mukha ko. Pero ayun, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagamit ko. So, ito yung ginagamit ko. Itong, nag-switch ako. Meron akong ibang, ibang antawag doon? Cleanser. Ayun, kita nyo ba yun? Yan, yung Cetaphil na yun. Pero nag-switch ako dito sa blue yung takip. Hindi ko alam ano pinagkaiba. Pero alam ko pareho lang. Oo, pareho lang kasi hydrating din naman, tas all skin types. Pinagkaiba lang yung takip na ganito. Pareho nga lang. Yung presentation lang yung pinagkaiba. Kasi cream to foam. So, tama, pareho lang siya. Tas ang is all skin types naman siya. Ayan. Ito na muna gagamitin ko para maubos. And then, kaya nagkadilaw-dilaw yun dahil dun sa shampoo ko. Yung shampoo ko na, Head and Shoulders na pang clinical defense. Tapos, ito yung sunscreen ko, which is, ayan, 50%. Tapos, ito. After ko maligo, magamit nung facial wash, ito naman. Ito yung pinakamahal sa lahat. Nasa 58 yata ito or 60. Pero effective naman siya. Ayan. Parang 2 drops lang ang ginagamit ko. Nung una, 3 drops. Pero nung okay na. 2 drops is okay na. And
And then, itong steroid. Ito yung steroid. Nakakatanggal to ng kati. Tsaka ayan yung nag-prevent ng pamumula. Like, pati yung sa ilong ko. At saka yung dito sa around ng nose. Wala na masyadong pamumula. So, ayan. Okay na kahit pa paano. Hindi naman ako skin guru. Pero sinashare ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko as of the moment. Tapos ito, nilalagay ko siya kagaya nito. Ngayon, pagkatas nitong sunscreen, nilalagyan ko nito. Or like, sa midday, kapag feeling ko nakapag-set na to, tong steroid, o di kaya nakapag-set na yung sunscreen, ito, naglalagay ako nito. Galing to kala Chris and Casey. So, thank you, Chris and Casey. And then, ito yung gagamitin ko next week. Instead of steroid. Ito yung steroid. So, next week, ito, non-steroid naman daw to. Ito yung $350 something. So, sana effective to. Kasi sabi nung doktor, pagkatas ko nito, ituloy-tuloy ko pa rin ng gamit ito. So, ayan. Share ko lang sa inyo. At tayo ay magnilayas. Bago pala ako umalis. Ayan yung prestige ko. Kay Bianca umi-effect. Tapos sobrang tipid ng taong yun. Kaya pinagcha-chop-chop yung yung Kojic. Ayan. Ginagamit niya yun. Ayan, negative to sa labas. Ay, hindi pala negative. 2 degrees sa labas. Kaya nagganto na ako. Lock na natin. So, ayun na nga mga kabayan. Alam niyo yung feeling na gusto mo lang lumabas. Kasi hindi sobrang lamig sa labas. Hindi umuulan. Sakto lang yung weather. And may Shoppers Drug Mart dito na malapit lang eh. 7 minutes walk lang. So, wala lang. Gusto ko lang lumabas talaga. Sabi ko sa inyo, inaantay ko lang talaga yung spring season. Ay, hindi mo ako makikita sa bahay. Most of the time. Pero, ayun. Ayun nga pala, nakita ko na yung last upload namin is 6 days ago. Kasi nga, hindi talaga ako confident mag-vlog habang nagbabalat-balat yung mukha ko. Pero, ayun. Tsaka lagi lang naman ako nasa bahay. So, wala rin ako masyadong ma-vlog, ma-content ng maayos at maganda. Dito nga ako lalabas sa likod. Try natin dito lumabas. Sa ibang hindi sa parking. Tada! So, ayan mga kabayan, ganyan yung itsura. And malamig, para akong naka-aircon ng full blast. Ayun na nga yung sinasabi ko. Hindi tayo nakapag-vlog. And alam nyo ba? Mas mahal yung yung mga nandyan, yung facing the road. Pero hindi yan yung pinili ko. Hindi sa dahil, bukod sa kuripot ako, hindi yan yung pinili ko kasi, ayan feeling ko ang ingay. Ayan yung mga unit dyan, facing the road. Mas mahal yan kaysa dun sa amin na facing ng parking. Lumig pala, ba't ko ginagawa sa sarili ko to? Pero hindi, ang ganda kasi ng weather. Yun ganda diba? So ayun na nga mga kabayan. This past few days, ang hirap magsalita tsaka huminga, ang lamig kasi. Nagpe-prepare na tayo kasi nga malapit na pumunta ang aking family dito. So both na pine-prepare ko dito tsaka sa Pinas, yung mga dadalhin nila, yung mga kung saan ilalagay, like hand carry ba, check-in ba, yung mga ganun. Lamig. Tapos, ayun nga, yung mga bagay na hindi na nila kailangan dalhin kasi nga meron na dito, like yung mga gloves, like kung kakailanganin man nila ng mga gloves, mga bonnet, marami naman kami ni Bianca, yung mga ganun ba. Tapos, inaayos ko na rin, pinapaayos ko na sa kapatid ko, basta lahat ng mga pwedeng at saka dapat ayusin. Para wala na rin masyado intindihin yung papa ko. Alam mo yung chill lang yung lakad. Hindi naman ako nagmamadali. Pero ang hirap huminga kasi ang lamig. Hamimink-mink na yung kamay ko. Partida nasa loob siya nitong jacket ko. So ayun naman ang maipapromise ko sa inyo. Mas madalas ako mag-upload pag andito na sila. Although may mga moments na syempre enjoy lang namin. Pero syempre i-share namin sa inyo lalo na yung mga gala, yung mga hindi pa namin napupuntahan, yung mga first time namin puntahan ni Bianca. Tsaka ang sarap din for sure
i-share yung reaction nila kasi nga ibang-iba naman dito kaysa sa mga bansa na napuntahan na nila. Lamig talaga, be. Tingnan yung kamay ko. So, yung family ko kasi, simula nung umalis ako, nakapag Asian countries na sila, like, napunta na sila ng Hong Kong, ng Macau, ng Bali, and, although nung punta nila sa Hong Kong, malamig-lamig din naman. Pero, syempre, iba pa rin dito sa Canada, kasi nga North America. And, ganun-ganun lang. Dito na tayo sa plaza. Yan na. Shoppers. Tapos wala na. TD. So, ayun na shoppers. Sa kabilang plaza kasi yung Tim Hortons eh. So, iniisip ko kung bibilan ko na rin sila ng Presto card or pagdating na lang nila para ma-experience nila. Check muna tayo dito. Lamig. Tignan nyo yung price, oh. Yung yung 600 ml, yung 600 ml is $5.99. Tapos, yung 400 ml, $5.99 din. Di, syempre, dito na lang tayo. Yan, bilhin natin si taba nito, yung kapatid ko. Pati yung mga pang stretch marks, naka-sale din. $5.99, pero hindi ko naman kailangan yan. Ito, shampoo. Tapos hanap tayo ng sabon. And yes, mga kabayan, 10 years old na yung kapatid ko, pero pang baby shampoo pa rin talaga kasi baby namin siya. Charay. Pero hindi, yun na yung nasanayan niya. So, check muna ako dito. Pero Johnson's lang kasi gamit mo nito ba. Even yung pabango, oh. Tingnan nyo, pinagkaiba 425 grams. Tapos ito 624 grams. Pero pares $5.99. Yan. So, Johnson's. Hindi ko na sila pinabili na ito kasi akala ko nakaban. Pero okay lang at mabigat-bigat din eh. So at least ito na lang bilhin natin. So lumabas tayo ulit kasi kukuha tayo ng cart. And mabigat kasi. Pero don't you worry, pag pauwi may dala akong bag. So, ayan, dito muna ako kasi i-check ko yung difference nitong baby shampoo at saka itong calming shampoo. So i-check natin. So, kahit orange yung laging gamit ni Vil sa, sa Pinas, parang mas maraming nangyayari dito, oh. Tsaka yung smelling wonderfully fresh. Wala kasi ng blue, eh. Pero baka itong purple na lang, hindi dahil favorite color ko siya. So, tsaka hindi naman na siya baby. Ito calming to, eh. Ito na lang bilhin natin, itong purple. So, ito na yung kukunin natin. And, kung sasabihin nyo, ang OA ko naman, ang laki-laki, saglit lang sila dito. Sila Viel, at saka si Denise. Medyo matagal-tagal sila dito. So, feeling ko maubos naman to. Tsaka, lagi nasa arawan yun for sure. Lagi kami nasa galaan. So, okay na rin. And, ito. Gahanap lang ako ng soap na okay. Tsaka yung mura lang din. Although, Johnson's lang din naman lagi yun si Viel. Mag-check tayo kung may iba pa dito. Itong Aveeno Baby kasi hindi nakasale. Wash and shampoo na sana siya, oh. Kasi hindi siya nakasale. Yan. Young Baby Dove. Oh, may eczema care. Although, hindi ko lang sure. Feeling ko wala naman eczema yung kapatid ko. Tsaka kung kailangan na yun naman yan, malapit lang shopper sa amin. Pero never pa namin natatry yan, eh. So, baka mag-stick na lang tayo sa Johnson's. So, baka ito na lang. Baka ito na lang ang bilhin ko kasi $5.99 lang din siya. Ayan. No more tears. No more tears to. Inumin ko kaya to. Charing. Di na kaya ko iyak. Of speaking. So, ayan. Baka okay na muna yun. Ikot-ikot lang muna ako dito, shoppers. $21. Alin kaya dyan? Di naman kasi ako mahilig sa pabango, eh. Bath and body lang ako, eh. Ito yung shampoo ko. Tignan nyo, mahal dito. $9 ko lang nabibili sa Walmart yan, eh. Tira, ayan, yan mismo. Yan yung nakagaling ng dandruff ko. Ito yung nahanap ko. Ayun, oh, yung mga bubble bath. Ewan ko kung ito yun. Foaming bath sabi. Pares naman yata. Pero mabigat na masyado yung dala ko, eh. Pagkasama ko lang si Bianca. Pag may car na lang.
So, yun na muna bilhin natin. Umuwi na tayo. Try ko sana kaya ko rin ito. Pag mabigat, titigilan ko na. So, ay mga kabayan, nakabili na tayo. And, uwi na muna tayo. Naisip ko mag-team sana ako. Kaso wag na. Uwi na lang ako. Tapos, naka-assign din pala ako sa work this weekend. So, ayun na lang muna asikasuhin ko. Tattoo store to. Tattoo shop. Gusto na kanabihan ka magpatattoo eh. Sabi sa kanya, go! And ayan, lakad na tayo. Tignan nyo parang abandoned house na nasa kanan. Pero ewan ko lang. So, diretso na tayo. Ayun lang naman yung condo nandun. Basta yung mga brown dun. And i-update ko na lang kayo pag andun na. Kasi, sakit din sa mukha, tsaka sa kamay. So, lakad na muna ako pa uwi. Tada! Third close. So, here we go. Tayo at magtrabaho na. And, ma-share ko lang mga kabayan bago ako magtrabaho. Alam niyo yung excited ako sa pagdating ng family ko. Pero, alam niyo yung di ko mawala sa isip ko or ino-overthink ko siguro. Grabe yung anxiety ko na natatakot ako. Hindi ko alam kung matatakot ako. Pero mas nananaig naman na this past few days yung excitement kasi nga nakakapag-prep na ako. Pero andun pa rin yung takot na bakit sobrang bilis ng araw? Parang in a blink of an eye. Baka, alam mo yun, pagkagising ko, wala na, pauwi na naman sila uli. Pero tinatry ko labanan talaga. And sabi nga, pagdating nila dito talagang i-enjoy ko yung moment. And ayun nga, si Viel kasi parang anak ko na talaga yun. So, naging kapatid ko kasi siya nung 15 years old ako. Like, naging kapatid. Pinanganak siya nung 15 years old ako. So, ever since talagang ako nag-aalaga nung nasa Pinas pa ako. Kami ni Papa tsaka ni Denise. Wala lang, excited na ulit ako maging nanay sa kanya. Although binata na si Viel. Pero, ayun. Tsaka pumayag naman siya. Sabi ko sa kanya, pag andito ka, pagdating mo dito, tabi lagi tayo matulog. Siyempre, katabi namin si Bess. Si Bianca, tawag ni Viel sa kanya is Bess. So, tawag din ni Papa minsan kay Bianca, si Bess. Parang, oh, andyan na si Bess, ganun. So, ayun, excited na ako at the same time. Tinatry ko labanan yung mga overthinking and anxiety ko na nafe-feel. Pero, ayun, sabi ko nga kanina, hinihingal lang ako. Pero, ayun yung sabi ko na pagdating nila, for sure, mas marami kaming upload. I-share ko sa inyo yung mga wonderful moments. And hindi lang kasi pag-share yun eh. Hindi lang siya pag-upload sa YouTube. Kumbaga, ano na rin, for my own sake, na memories din. And if I wanted to have something to look back to few months from now or few months if ever man makauwi na sila, at least I have something na pwede kong balik-balikan. So, ayun. Magtatrabaho na muna ako. And i-update ko na lang kayo later. A few moments later. So, ayun mga kabayan. Lagi nagre-reklamo si Bianca na siya yung nagtatapon ng basura. Ako na magtatapon ng basura ngayon. Ito ililipat ko dito sa mga cardboards. And ayun yung mga plastics. So, tapos na ako mag-emails. And ayun. Pinasok ko muna dyan yung mga plastics kasi hindi ko siya kayang bit-bitin. And para makapag-video rin ako kahit papano. Basura. Charing. Ganun sa Pinas, diba? Bisa misigaw. Basura kayo, te. Tapos bibigay ka 10 or 5. Ayan. Pinalitan ko rin yung frame eh. Bumili na ako ng maayos sa IKEA. Tapos sabi ko si Bianca na magkabit ng frame. Kaya yung frame, itatapon na natin dito. Tapos may mga karton-karton din yan. Ayan. Basura. Dito tayo sa dinadaanan ni Bianca. Mas shortcut dito papunta sa basurahan eh. Sobrang mainit sa labas. Lamig. Saan ang kamay ko ah. Ayun yung basurahan oh. Basura. Basura kayo dyan. Naku, magwawala na naman si Bianca. Kasi pag may ginagawa ako na unusual, baka tamad ako. Tapos bigla ako naglinis. Para maiyak-iyak yun.
nakahiwala yung recyclable saka cardboards. So dito muna tayo sa mga plastic. Yun na, natapon na natin. Hindi naman obvious na wala akong magawa sa buhay ko, no? Pero magpaka-productive na lang tayo. And tignan nyo, ito yung venue na rin, oh. Ganda. Tapos andun yung gray. Yun. Yun. Gray. Wala na usok. Pero malamig. And, ayun. Pasok muna tayo sa condo. So, ayun mga kabayan, naisip ko lang, wala na rin naman kaming gagawin. And it's the weekend nga. Ang gulo ng buhok ko. And tapos na ako magsagot and mag-sort ng mga emails for work. And yun lang naman yung gagawin namin. Antayin ko na lang si Bianca umuwi. Maglilinis-linis na lang ako dito sa bahay. Or maghugas ako ng pinggan. And ayun lang naman yung mga ganap natin. And sabi ko nga kay Bianca, ganun yung mga gusto kong ibalik na vlogs. Like, naintindihan ko naman, winter. So, wala kaming park na mapuntahan. And since it's almost spring, and wala pa naman yung family ko, so sabi ko kay Bianca, pag may chance, maghanap kami ng mga parks nearby, yung mga kayang i-drive. Like, yung hindi masyadong magte-take too much of our time. And parang back to the old ways lang. Yung mga una-una naming vlog na puro park. And talaga naghahanap ako ng park before para lang may ma-vlog kami, may maipakita kami sa inyo. And ayun, ang saya lang kasi at least kahit papano. Alam niyo, nag-e-enjoy kami, nakapag-vlog kami at the same time, nakapag-exercise kami kahit papano. So, I just thought na dito ko natatapusin tong vlog na to. Ako na muna ang mag-outro kasi nga nasa work si Kabayan. And para makaligo na rin ako, makapag-ayos-ayos dito. So, ayun. Thank you so much for watching mga kabayan. Sana nag-enjoy kayo and abangan nyo ang mga vlogs namin. Hindi ko maipapromise kung kailan ang next. Pero we'll try to keep you as posted as much as possible. Or we'll try to keep you posted as much as possible. And ayun, thank you so much for watching mga kabayan. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Adventures in Canada. Follow us on our Facebook page, Adventures in Canada, and follow me on TikTok at @imangelakino_. And thank you so much for watching. See you on the next one.